Bago ko simulan ang aking kwento, hayaan niyo muna akong magtanong sa inyo, mga kapwa ko magulang, mga kapwa ko lola, ano ang gagawin ninyo kung ang mismong apoy na inalagaan ninyo ang siyang susunog sa inyong buong pagkatao? Ang gabing iyon ang sumira sa lahat. Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang handaan. Napapalibutan ng mga magagarang bisita, mga kaibigan ng aking apo na hindi ko kilala. Ang ingay ng tugtog, ang halakhakan, parang isang panaginip na hindi ako kabilang. At sa gitna ng lahat, hawak niya ang aking regalo. Isang pinta na ginawa ko. Isang pinta na naglalaman ng bawat alaala namin, bawat patak ng pagmamahal ko sa loob ng 18 taon. At sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga kaibigan niyang mayayaman, itinapat niya ang aking obra sa ilaw at sa isang boses na puno ng pangungutya, sinabi niya, "Ito lang, isang painting? Ang mura naman." Mura. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ko. Mura. Parang isang malakas na sampal na hindi mo nakita na darating. Biglang tumahimik ang paligid, ang musika, ang tawanan. Lahat ay napalitan ng mga matang nakatitig sa akin. Isang matandang babae na nakatayo sa isang sulok, suot ang kanyang luma ngunit malinis na bestida. Ang lola na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha. Iyon ang hiya. Isang kahihiyan na parang kumukulong tubig na ibinuhos sa buo kong pagkatao. Hindi ito kahihiyan dahil sa regalo ko. Ito ay ang kahihiyan na ipinakita sa akin ng sarili kong dugo, ng apo na itinuring kong anak. Sa harap ng lahat, ipinamukha niya sa akin na ang pagmamahal ko ay walang halaga. Walang kwenta. Mura. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ang lahat. Ang paggalang sa nakatatanda ay isang pundasyon na hindi dapat masira. Pero sa isang iglap, winasak niya ang lahat ng iyon. Walang utang na loob, iyan ang masakit na katotohanan. Ang batang binuhat ko, pinakain, minahal ng walang kapalit, ay siya palang dudurog sa aking dangal. Gusto kong magsalita. Gusto kong sumigaw. Ngunit walang. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang regalo para kay Madison, ang nag-iisa kong apo. Hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa bigat ng pananabik sa aking dibdib. 12 taon. 12 taon na tila isang mahabang panaginip, at ngayon, ang aking munting Madison ay isa ng dalaga, nagdiriwang ng kanyang 18 kaarawan. Ang painting na dala ko, isang tanawin ng dalampasigan sa probinsya namin, ay hindi lang basta pintura at kambas. Ito ang mga umagang pinuyatan ko, ang bawat patak ng pawis na may kasamang pagmamahal, at ang bawat hibla ng alaala ng mga araw na sabay naming pinapanood ang paglubog ng araw sa mismong dalampasigang iyon. Noong mga panahong ako pa ang kanyang mundo at siya ang aking buong kalawakan. Pagdating ko sa venue ng party, isang malaking events place sa isang mamahaling hotel, agad kong naramdaman na para akong isang butil ng mais na naligaw sa isang mangkok ng makikinang na perlas. Ang suot kong bestida na pinili ko pa ng isang linggo ay tila naging isang lumang basahan sa gitna ng mga nagkikislapang gown at naglalakihang mga alahas ng mga bisita. Ang tugtugan ay nakakabingi at ang mga ilaw na kumukutitap ay tila sumisigaw ng karangyaan, isang mundong napakalayo sa tahimik kong buhay. Agad akong hinanap ng aking mga mata. Hinanap ko ang aking apo sa gitna ng dagat ng mga estranghero. At doon, nakita ko siya, si Madison. Napakaganda niya sa kanyang mala-prinsesang kasuotan, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan na pare-parehong sosyal at mukhang mayayaman. Ngumiti ako, isang ngiting hindi yata umabot sa aking mga mata. Lumapit ako ng dahan-dahan, dala-dala ang aking regalo na maingat na binalot sa simpleng brown paper na may lasong gawa sa abaka. "Apo," bati ko ng may ngiti. "Maligayang kaarawan, mahal ko." Nilingon niya ako, at sa isang iglap, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo habang tinitingnan ang dala ko, bago ito napalitan ng isang pilit ng ngiti. "Lola Helen, you came," sabi niya, sabay halik sa aking pisngi na parang nagmamadali. Ang tawag niya sa akin, Helen, hindi Lola.
tila isang patalim na tumusok sa aking puso. Inilapag ko ang aking regalo sa isang mahabang mesa na puno na ng mga kahon mula sa mga kilalang brand. Mga bag, sapatos, pabango, at mga gadgets na hindi ko man lang alam ang pangalan. Ang aking painting ay tila isang pulubing na padaan sa isang pagtitipon ng mga hari at reyna. Nagsimula na ang pagbubukas ng mga regalo. Bawat bukas ni Madison ay may kasamang hiyawan at palakpakan mula sa kanyang mga kaibigan. "Oh my gosh! A new phone!" sigaw ng isa. "Is that a designer bag? It must have cost a fortune!" Bulalas naman ng isa pa. Ang ngiti ni Madison ay abot langit, isang ngiting puno ng kasiyahan sa mga materyal na bagay. At dumating ang sandali. Kinuha niya ang aking regalo. Ang huling regalo sa mesa. Natahimik ang lahat, marahil ay nagtataka sa simple nitong balot. Habang tinatanggal niya ang pambalot, bumilis ang tibok ng aking puso. Inaasahan ko ang pagkagulat, ang saya, ang pagyakap na sasabihing, "Lola, naaalala mo pa pala." Ngunit ang sumalubong sa akin ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Itinaas niya ang painting. Ang tanawin ng aming dalampasigan, ang alaala ng aming kahapon. Tinitigan niya ito, hindi nang may pagkamangha, kundi nang may pagtataka. At pagkatapos, isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kaibigan, at may ibinulong siya sa katabi niya na narinig ko ng malinaw na malinaw. "My Lola made this. It's traditional." At pagkatapos, ang salitang iyon, ang salitang bumasag sa aking pagkatao. "Ang mura," sabi niya, na sinundan ng isang mahinang tawa. Isang tawa na sinabayan ng iba pa niyang mga kaibigan. Hindi malakas, pero sapat na para marinig ko. Sapat na para madurog ang puso ko sa 1,000 piraso. Ang mura. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ang lahat ng pagod, puyat at pagmamahal na ibinuhos ko sa obrang iyon. Para sa kanya, ito ay mura. Isang bagay na hindi karapat-dapat isama sa kanyang koleksyon ng mga mamahaling gamit. Pakiramdam ko, hindi ang painting ang hinusgahan niya. Ako, ang buong pagkatao ko, ang pagmamahal ko. Para sa kanya, lahat ng iyon ay mura. Hindi ko na sila tiningnan. Hindi ko na hinintay ang anumang paliwanag. Dahan-dahan akong tumalikod at sa bawat hakbang papalayo, pakiramdam ko ay lalo akong nagiging invisible. Walang nakapansin sa aking pag-alis, walang pumigil sa akin. Para sa kanila, ako ay isang anino lamang sa magarbong pagdiriwang na iyon. Paglabas ko ng hotel, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang malamig na hangin ng gabi ang tanging yumakap sa akin habang dala-dala ko ang isang sakit na higit pa sa anumang pisikal na kirot. Ang sakit ng pagiging banyaga sa puso ng sarili mong kadugo. Umuwi akong mag-isa, pasan-pasan ang bigat ng isang regalong tinanggihan at ang durog na piraso ng aking puso. Ang katahimikan sa loob ng aking maliit na bahay ay isang malupit na kaibahan sa ingay ng party na iniwan ko. Dati, ang katahimikang ito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, ito ay isang mabigat na kumot na nagpapabigat sa aking paghinga. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng mga alaala ni Madison. Sa pader, nakasabit ang mga litrato niya. Si Madison bilang isang sanggol na nakangiti. Si Madison noong unang araw niya sa eskwela, may hawak na bulaklak para sa akin. Si Madison na masayang kumakain ng sorbetes na sabay naming binili sa parke. Mga larawan ng isang batang minahal ko nang higit pa sa aking sarili, isang batang tila hindi ko nakilala ngayon. Umupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang tumba na laging nasa tabi ng bintana. Ang isip ko ay blangko, ngunit ang puso ko ay puno ng sakit. Ang salitang mura ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang pagtawa ng kanyang mga kaibigan. Ang tingin sa kanyang mga mata na puno ng kahihiyan dahil sa akin, sa kanyang lola. Doon, sa gitna ng katahimikan at sakit, isang malamig na katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa aking kamalayan. Hindi niya nakita ang pagmamahal. Hindi niya nakita ang mga gabing halos hindi ako natulog para matapos lang ang painting.
Ang nakita lang niya ay isang bagay na walang sikat na pangalan. Isang bagay na walang presyong katumbas ng mga bagong cellphone o mamahaling bag. At sa paningin niya, ang halaga ng pagmamahal ko ay mura. 12 taon. 12 taon mula nang pumanaw ang aking anak na si Anna, ang ina ni Madison, at ipinagkatiwala siya sa akin. Mula noon, ang mundo ko ay umikot na lamang sa kanya. Bawat sentimong kinikita ko sa pagtitinda ng kakanin at sa pamamasukan bilang mananahi ay maingat kong itinatabi. Hindi para sa aking katandaan, hindi para sa aking mga gamot, kundi para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang bawat damit na hindi ko binili para sa sarili ko, ang bawat pagtitipid sa pagkain, ang bawat paanyaya ng mga kaibigan na tinanggihan ko, lahat ng iyon ay may pangalan niya, Madison. Ang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting nag-iba ng anyo. Mula sa pagiging isang malambot na kirot, ito ay naging isang matigas at matulis na bagay sa loob ng dibdib ko. Hindi ito galit na sumisigaw. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang paggising. Isang malinaw at nakalulunos na paggising sa katotohanan. Buong buhay ko, inuna ko ang lahat. Ang aking asawa, ang aking anak, at ngayon, ang aking apo. Kailan ko huling pinili ang sarili ko? Kailan ako huling nagsabi, ito ay para sa akin? Hindi ko na matandaan. Dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat galaw ko ay tila mabigat, ngunit may isang bagong determinasyon sa aking mga hakbang. Naglakad ako papunta sa maliit na lamesa sa sulok kung saan nakapatong ang lumakong computer. Ang alikabok sa ibabaw nito ay tila saksi sa matagal na panahon na hindi ko ito ginamit para sa sarili kong kapakanan. Binuksan ko ito at ang ugong ng makina ay tila isang hudyat ng pagbabago. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinatype ko ang website ng bangko. Ang password na kabisado ko na ay ang kaarawan niya. Nang bumukas ang account, tumambad sa akin ang pangalan na ako mismo ang naglagay, Pangarap Fund para kay Madison. At sa ilalim nito, ang halaga. Huminga ako ng malalim. Hinanap ko ang fund transfer. Inilagay ko ang account number ko, isang account na halos wala ng laman. Tinype ko ang buong halaga. Walang labis, walang kulang. 1,500,000 piso. Lumabas sa screen ang isang tanong. Are you sure you want to proceed with this transaction? Sa isang iglap naglaro sa isip ko ang lahat. Ang kanyang unang ngiti, ang kanyang unang hakbang, ang mga yakap niya noong bata pa siya. Ngunit napalitan din ito ng imahe ng kanyang mukha sa party, ang pagkainis, ang kahihiyan, ang salitang mura, at pinindot ko ang confirm. Walang luhang pumatak, walang pagsisisi, tanging isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan na may kasamang bigat. Isinara ko ang computer, pinatay ang ilaw, at nahiga ako sa kama. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, pinili ko ang sarili ko. Hindi para saktan siya, kundi para iligtas ang kung anuman ang natitira pa sa akin. Ilang araw ang lumipas na parang walang nangyari. Nagpatuloy ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Nagluto, naglinis, nagdilig ng mga halaman. Ngunit may nag-iba. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang blangkong pakiramdam. Hindi na ako umasa sa tawag or text mula sa kanya. Ang katahimikan ay hindi na masakit. Ito ay naging isang katotohanan na tinanggap ko na. Hanggang isang hapon, habang nagkakape ako sa aming munting beranda, may kumatok sa pinto. Isang katok na mahina at tila nag-aalangan. Sa pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Madison. Agad akong natigilan. Ang kanyang itsura ay malayong malayo sa prinsesang nakita ko sa kanyang party. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. At ang kanyang mga mata, namumugto ang mga iyon na para bang kagagaling lang niya sa pag-iyak. May dala siyang isang maliit na kahon mula sa paborito naming panaderya noong bata pa siya. Lola, sabi niya sa isang boses na basag at nanginginig, para po sa inyo. Inabot niya sa akin ang kahon. Amoy pa lang, alam ko na. Yema cake. Ang cake na lagi naming pinagsasaluhan tuwing may munti kaming selebrasyon. Pinapasok ko siya kahit na ang puso ko ay nagtayo na ng isang pader na napakatibay. Umupo kami sa sala
sa pagitan namin ay ang yema cake na tila isang bandila ng pagsuko. Lola, patawad po, simula niya, habang ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. I'm so sorry po sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng mga kaibigan ko ng hiya. Lola, sobrang tanga ko po. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng mainit na tubig sa nagyelo kong puso. Nagsimula siyang magkuwento. Inalala niya ang mga araw na isinasama ko siya sa palengke. Ang mga pagkakataong tinuturuan ko siyang magluto. Ang mga gabing kinakantahan ko siya para makatulog. Naaalala niyo po ba, Lola? Sabi niya habang nakayuko. Yung kwento niyo tungkol sa alitaptap? Sabi niyo, yun daw ang mga bituin na bumaba sa lupa para makasama tayo. Hanggang ngayon po, yun pa rin ang paborito kong kwento. Isang perpektong pag-arte. Isang dula-dulaan na sinulat para sa akin. Ngunit ako, ang lola niya, ang pusong minsan nang nadurog, ay gustong maniwala. Ang pagmamahal ng isang lola ay isang katigasan ng ulo na mahirap ipaliwanag. Sa kabila ng sakit, hinahanap pa rin nito ang kahit katiting na dahilan para magpatawad. Nagsimulang lumambot ang pader na itinayo ko. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot ng pagmamahal at awa para sa batang nasa harapan ko. Marahil, nagkamali lang talaga siya. Marahil, bata pa nga lang siya at marami pang dapat matutunan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito. Apo, sabi ko, at ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ang mahalaga ay natuto ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting tila nagtagumpay. At doon, pagkatapos ng mga matatamis na salita at pag-aalala, idinugtong niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Opo, Lola, thank you po. Siya nga po pala, sabi niya sa isang boses na ginawa niyang pinaka-inosente. Malapit na po ang enrollment sa universidad na gusto kong pasukan. Tinanong po kasi ni Mami kung nasaan na daw po yung ipon natin para sa college fund ko. At doon, tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng init na nagsimulang bumalik sa aking puso ay biglang nagyelo, mas malamig pa kaysa dati. Ang yema cake sa lamesa ay biglang naging isang mapait na simbolo. Ang mga luha niya ay hindi na tapat na pagsisisi, kundi sandata sa isang manipulasyon. Ang pag-aalala sa aming nakaraan ay hindi isang tulay, kundi isang pain. Isang pain para makuha ang pera. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya. Ang aking apo, ang batang minahal ko ng buong buo. Nakita ko na ngayon ang lahat ng malinaw. Ang pagbisitang ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa nasirang relasyon namin. Ito ay tungkol sa 1,500,000 piso. Ang aking puso na ilang minuto lang ang nakalipas ay handa ng magpatawad ay muling nabasag. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sakit. Tanging isang malamig, mapait at nakabibinging kaliwanagan. Nang maisara ko ang pinto sa likuran ni Madison, ang halimuyak ng yema cake na dala niya ay naiwan sa hangin. Ngunit hindi na ito amoy ng matamis na alaala. Ito ay naging amoy ng panlilinlang. Ang katahimikan sa aking bahay ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas malagkit, na parabang ang bawat sulok ay napuno ng kasinungalingan. Umupo akong muli sa aking silya, hawak ang tasa ng kapeng lumamig na, at pinilit na alisin sa isip ang mga nangyari. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na baka naman totoo ang kanyang pagsisisi. Baka naman kailangan lang talaga niya ang pera para sa pag-aaral at nagkamali lang siya ng paraan ng paglapit. Ang puso ng isang lola, kahit gaano pa kadurog, ay likas na naghahanap ng dahilan upang magpatawad. Ito ang aking kahinaan. At alam na alam niya iyon. Nakatitig lang ako sa kawalan nang biglang tumunog ang isang pamilyar na himig, isang tunog ng notification mula sa gawin ng lamesa. Doon ko napansin ang laptop ni Madison. Naiwan niya, nakabukas pa. Sa gitna ng aking pag-aalinlangan, isang bahagi sa akin ang nagsabing, hayaan na lang. Igalang ang kanyang pribadong buhay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang praktikal na lola sa aking kalooban, ang nag-udyok sa aking tumayo. Baka importante ang mensahe, baka kailangan niyang balikan agad ang laptop.
Dahan-dahan akong lumapit na ang tanging intensyon ay isara ito para makatipid sa kuryente. Ngunit sa paglapit ko, ang aking mga mata ay napako sa screen. Nakabukas ang isang application para sa pagmemensahe at ang pangalan ng isang group chat ay malinaw na nakasulat sa itaas, Bestie Club. At ang mga mensaheng nakasulat doon, tila ba sinadyang ipabasa sa akin ng tadhana. Ang pinakaunang mensahe na aking nakita ay mula kay Madison, ipinadala ilang minuto lang ang nakalipas. Mission accomplished, girls. Ang galing ko talagang umarte, hahaha. Sinundan iyon ng mga reply mula sa kanyang mga kaibigan, ang mga parehong mukha na nakita ko sa party. Isang nagngangalang Chloe ang nagsabi, OMG, I knew it. The best actress ka talaga, Mads. Ano, nakuha mo na. Ang isa naman, si Bianca, ay nag-type ng, yung Yema cake talaga ang nagdala, for sure. Weakness ng matatanda ang nostalgia, ha. Napatakip ako sa aking bibig. Ang paghinga ko ay tila ninakaw. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko na mapigilan. Detalyadong ikinuwento ni Madison ang lahat. Grabe girls, konting iyak-iyak lang at pagpapaalala sa mga good old days. Bumigay agad si Lola, sabi niya sa chat, na may kasamang sunod-sunod na laughing emoji. Ginamit ko pa yung kwento niya tungkol sa alitap-tap. Effective. Kitang-kita ko sa mata niya, lambot na. Akala niya siguro totoo lahat. May nagtanong, so binalik na niya yung pera? At ang sagot ni Madison, ang sagot na tuluyang bumasag sa kung anumang natitira pa sa aking puso. Hindi pa diretsahan, pero malapit na. Na-mention ko na yung tungkol sa college fund. Sabi ko, kailangan na for enrollment. For sure, bukas o makalawa, ite-transfer na niya ulit yon. Ang dali lang pala. Konting drama lang pala ang katapat. Ang salitang madali. Ganun lang kadali para sa kanya na laruin ang aking damdamin. Ganun lang kadali na tapakan ang aking pagmamahal. Ang bawat salita na nababasa ko ay isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Mas malupit pa sa kahihiyang idinulot niya sa party. Ang nangyari sa party ay isang insulto. Ngunit ito ay isang ganap na pagtataksil, isang kalkulado at malamig na plano. Ang kanyang mga luha kanina ay hindi tunay. Ang kanyang mga yakap ay walang init. Ang bawat matamis na salita at pagsisisi ay isang kasangkapan lamang, isang pain na maingat na inihanda para makuha ang kanyang gusto. Ako ang isda at ang aking pagmamahal ang pain. At muntik na akong makagat. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Ang mga imahe kanina ay paulit-ulit na naglaro sa aking isipan, ngunit ngayon may bago na itong kahulugan. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay hindi pagsisisi, kundi pag-arte. Ang panginginig ng kanyang boses ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagpipigil ng tawa. Ang Yema cake na nasa lamesa ngayon ay tila isang tropeyo ng kanyang tagumpay, isang simbolo ng aking kahangalan. Doon ko naintindihan, ang sakit na naramdaman ko sa party ay sakit ng isang pusong nasugatan. Ngunit ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay ang sakit ng isang pusong namatay. Namatay ang tiwala, namatay ang pag-asa, namatay ang imahe ng apo na minahal at inalagaan ko sa loob ng 12 taon. Ang batang nasa harapan ko kanina ay isang estranghero, isang mahusay na aktres na nagsuot ng maskara ng aking apo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang panginginig sa aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang lamig na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Hindi na ako umiiyak. Wala nang luhang kayang pumatak. Tila naubos na ang lahat. Lumapit ako sa laptop at dahan-dahan itong isinara. Ang mahinang pag-click ng pagsasara nito ay tila isang pinal na hatol. Ito ang tunog ng pagsasara ng pinto sa nakaraan. Ang tunog ng pagsasara ng aking puso para sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ko na. Tapos na. Hindi na maibabalik ang anumang nasira. Ang paggising na ito, kahit gaano kasakit, ang siyang tuluyang nagpalaya sa akin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang may kasamang sakit o lungkot. Ito ay isang katahimikang may laman, may bigat, may layunin.
Ang matinding kirot na dulot ng pagtataksil ay hindi nawala, ngunit ito ay nag-iba ng anyo. Hindi ito naging luhang walang katapusan o pagmumukmok sa isang sulok. Ito ay naging isang apoy. Isang apoy na hindi naglalagablab ng malakas, kundi isang apoy na tahimik ngunit napakainit na nagbibigay liwanag sa isang landas na hindi ko pa kailanman tinahak. Ang landas ng pagtindig para sa aking sarili. Sa loob ng maraming taon, ang aking buhay ay umiikot sa pag-aalaga sa iba. Naging anino ako ng kanilang mga pangangailangan, isang unan para sa kanilang mga problema, isang bangko para sa kanilang mga pangarap. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang malakas na pagnanais na bigyan ng boses ang sarili kong kwento. Hindi para manumbat, hindi para maghiganti, kundi para sabihing, narito ako, umiiral ako, at may halaga ako. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa sala, ang aking mga mata ay napadako sa painting na nakasandal pa rin sa pader, doon sa sulok kung saan ko ito inilapag pagka-uwi mula sa party. Ang murang regalo. Ang simbolo ng aking kahihiyan. Tinitigan ko ito ng matagal. Ngunit ngayon, iba na ang aking nakikita. Hindi ko na nakikita ang isang tinanggihang regalo. Ang nakikita ko ay ang aking sarili. Nakikita ko ang mga gabing pinuyatan ko, ang pananakit ng aking likod at mga kamay, ang bawat patak ng pintura na may kasamang pagmamahal at pag-asa. Nakikita ko ang dalampasigan ng aking kabataan, ang init ng araw sa aking balat, ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin. Nakikita ko ang aking kaluluwa na nakakulong sa isang pirasong kambas. At naisip ko, paano naging mura ang isang bagay na naglalaman ng buong buhay mo? Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na parehong nakakatakot at nakapagpapalaya. Kinuha ko ang aking lumang cellphone. Hindi ito kasing ganda ng cellphone ni Madison, ngunit mayroon itong kamera at kaya nitong kumonekta sa internet. Dinala ko ang painting sa labas, sa ilalim ng sinag ng araw sa umaga, kung saan pinakamaganda ang kulay nito. Maingat kong kinuhanan ito ng litrato. Siniguro kong malinaw ang bawat detalye, mula sa maliliit na alon hanggang sa paglalaro ng liwanag sa mga ulap. Pagkatapos, naupo ako at binuksan ang Facebook. Isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Hinanap ko ang isang grupo na minsan nang nabanggit sa akin ng isang kaibigan. Isang grupo para sa mga Pilipinong pintor at mahilig sa sining. Sining at Puso, iyon ang pangalan ng grupo. Nag-aalangan pa ako. Sino ba naman ako para mag-post doon? Isa lang akong matandang babae na nagpipinta sa kanyang libreng oras. Ngunit ang apoy sa loob ko ay mas malakas kaysa sa aking takot. Pinindot ko ang create post at in-upload ang litrato. At pagkatapos, nagsimula akong mag-type. Ang aking mga daliri na sanay sa sinulid at karayom ay nanginginig habang dahan-dahang bumubuo ng mga salita. Hindi ako gumamit ng mga magarbong salita. Isinulat ko lang kung ano ang nasa puso ko. Magandang araw po sa lahat, sinimulan ko. Ako po si Helen, isang lola na mahilig magpinta. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa aking mga gawa. Ang tawag ko po dito ay alaala ng dalampasigan. Ipininta ko po ito bilang regalo para sa 18 kaarawan ng isang taong napakahalaga sa akin. Bawat kulay, bawat guhit po nito ay may kasamang alaala ng aming mga pinagsamahan noong siya ibata pa. Huminga ako ng malalim bago ipinagpatuloy. Ibinuhos ko po ang aking buong puso at kaluluwa sa paggawa nito. Inabot po ako ng ilang linggo para matapos. Ngunit sa araw po na ibinigay ko ito, isang salita lamang ang narinig ko na tumatak sa aking isipan. Isang salita na nagbigay kahulugan sa aking regalo sa mata ng iba. Ang salitang iyon po ay mura. Nag-pause ako. Ang pag-type sa salitang iyon ay parang muling pagbuhay sa sakit. Sabi po nila, ang aking gawa ay mura. Siguro po, sa isang mundo na puno ng mga mamahaling gadgets at mga gamit na may pangalan, ang isang simpleng painting na gawa sa pagmamahal ay talagang wala nang ang halaga. Hindi po ako nagagalit. Nagtatanong lang po, para sa inyo po na mga alagad ng sining, may halaga pa po ba ang pusong ibinubuhos sa isang likha? O nasusukat na po ba talaga ang lahat sa presyo? Tinapos ko ang aking post.
Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking murang regalo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pinindot ko ang post bago pa man ako magbago ng isip. Pagkatapos, mabilis kong isinara ang application. Pakiramdam ko ay hubad na hubad ako. Ang aking kwento, ang aking sakit ay naroon na sa mundo para makita ng lahat, para husgahan, para pagtawanan. Inilapag ko ang aking cellphone sa lamesa na nakataob at sinubukan kong ibaling ang aking atensyon sa ibang bagay. Ngunit ang tibok ng aking puso ay napakabilis. Sa unang pagkakataon, nagsalita ako. Kahit sa katahimikan lamang ng isang social media post, ginamit ko ang aking tinig. At habang naghihintay, hindi ko alam kung ano ang aasahan. Katahimikan ba? O isang bagong alon ng sakit? Lumipas ang isang oras. 2. 3. Hindi ko ginalaw ang aking cellphone. Ang takot na baka walang pumansin o mas masahol pa, baka may humusga ay pumipigil sa akin. Ngunit nang maghahapunan na, ang pag-usisa ay nanaig. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang cellphone at binuksan ang Facebook. Ang bumungad sa akin ay isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Ang maliit na icon ng notification ay may kulay pula at sa tabi nito ay isang numero. 99+. Dahan-dahan kong binuksan ang aking post. Ang puso ko ay tumalon sa aking lalamunan. Hindi ito pangungutya, hindi ito pagwawalang bahala. Ito ay isang baha ng mga puso, mga yakap at mga salita ng suporta. Ang una kong nabasa ay mula sa isang dalaga. Lola Helen, hindi po mura ang gawa nyo. Ito po ay napakaganda at napakahalaga. Ang pagmamahal po ninyo ang pinakamahal na sangkap niyan. Sinundan ito ng isa pa, mula sa isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Naiyak po ako sa kwento ninyo, nanay. Ang tunay na sining ay hindi nasusukat sa pera. Ipagpatuloy nyo lang po ang pagpipinta. Marami po kayong nabibigyan ng inspirasyon. Nag-scroll ako pababa at ang mga komento ay walang katapusan. May mga kapwa pintor na pumupuri sa aking teknik, sa paggamit ko ng kulay, sa emosyon na nakapaloob sa aking obra. May mga anak na nagtag sa kanilang mga magulang na sinasabing naaalala nila ang mga sakripisyo nito para sa kanila. May mga apo na nangakong mas papahalagahan nila ang kanilang mga lolo at lola. Ang aking kwento, na akala ko ay akin lamang, ay naging kwento pala ng napakaraming tao. Ang sakit na akala ko ay ako lang ang nag-iisang dumadama ay naging isang tulay na nag-ugnay sa akin sa daan-daang estranghero. Ang aking murang regalo ay naging isang salamin kung saan nakikita nila ang kanilang sariling mga karanasan, ang kanilang sariling mga puso. Sa loob ng 24 na oras, ang aking post ay naibahagi na ng libu-libong beses. Lumabas na ito sa grupo at kumalat sa buong Facebook. Isang sikat na blogger ang nagsulat ng isang artikulo tungkol dito. Isang online news outlet ang nag-feature sa aking painting. Ang aking cellphone ay hindi na tumigil sa pag-ring mula sa mga tawag ng mga numerong hindi ko kilala, mga reporter na gustong akong interviewin. Ngunit hindi ko sila sinagot. Ang atensyon ay nakakatakot at nakakalula. Ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang pagbabasa ng mga mensahe mula sa mga ordinaryong tao na, katulad ko, ay nakahanap ng boses sa aking katahimikan. At isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga komento, isang pribadong mensahe ang pumasok. Iba ito sa lahat. Ang pangalan ng nagpadala ay propesyonal, at ang kanyang profile picture ay nagpapakita ng isang lalaking may edad na at kagalang-galang. Magandang gabi po, Ginang Helen. Simula ng mensahe. Ako po si Alejandro Reyes, isang kolektor ng sining. Nakita ko po ang inyong obra na alaala ng dalampasigan at ang kwento sa likod nito. Labis po akong humanga, hindi lamang sa ganda ng inyong pagkakapinta, kundi sa lalim ng damdamin na taglay nito. Ang isang tunay na obra maestra ay may kaluluwa at ang sa inyo po ay sumisigaw. Nagpatuloy siya. Naiintindihan ko po na ito ay may personal na halaga sa inyo. Ngunit kung inyo pong mamarapatin, nais ko po sanang bilhin ang painting. Nais ko itong ilagay sa aking koleksyon upang maibahagi ang kwento nito at maipakita na ang tunay na sining ay nagmumula sa puso, hindi sa presyo.
Handa po akong mag-alok ng halagang karapat-dapat sa ganda at kwento ng inyong likha. At sa ilalim ng mensahe, may nakasulat na halaga. Isang halaga na kinailangan kong basahin ng 3 beses bago ito pumasok sa aking isipan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. 1,200,000 para sa aking murang regalo. Ang perang katumbas ng 80% ng ipon ko sa loob ng 12 taon, inaalok para sa isang painting na tinawanan at iwinaksi ng sarili kong pamilya. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na. Ito ay isang pagpapatunay. Isang malakas at hindi maikakailang pagpapatunay mula sa mundo. Ang halaga na ipinagkait sa akin ng aking kadugo ay ibinigay sa akin ng isang estranghero. Ang pagmamahal na kanilang tinapakan ay kinilala bilang isang kayamanan. Matapos ang ilang palitan ng mensahe at tulong mula sa isang abogadong inirekomenda ng isa sa mga miyembro ng art group, ang transaksyon ay natuloy. Ang pera ay pumasok sa aking bank account. Tinitigan ko ang mga numero sa aking passbook, katabi ng perang binawi ko mula sa college fund. Ngayon, ang perang ito ay tunay na sa akin na. Hindi na ito para kay Madison o para sa pangarap ng iba. Ito ay para sa akin. Ang bunga ng aking sining. Ang bunga ng aking sakit. Ang bunga ng aking pagtindig. Tumingin ako sa painting na nakabalot na ngayon at handa ng kunin ng kolektor. Hindi na ito ang regalong tinanggihan. Ito ang aking paglaya. Ito ang simula ng aking bagong buhay. Ang pera ay nagbigay sa akin ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa mga material na bagay. Binigyan ako nito ng kapayapaan ng isip. Isang unan na malambot para sa aking mga alalahanin sa hinaharap. Hindi ko na kailangang magbilang ng bawat sentimo para sa aking mga gamot. Hindi ko na kailangang tanggapin ang lahat ng trabaho sa pananahi kahit na masakit na ang aking likod at nanlalabo na ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang isang byuda, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Ang kalayaang huminga, ang kalayaang pumili. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nakikita sa aking bank account. Ito ay nasa loob. Ang bigat sa aking mga balikat na hindi ko na malayang pasan-pasan ko pala sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumaan. Ang dating Helen na laging yumuyuko, na laging nag-aalangan, ay dahan-dahang umuunat ng tayo. Ang boses na dati ay pabulong lamang ay natututo ng magsalita sa normal na tono. Nagsimula akong magpinta muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa iba, para sa akin. Binili ko ang mga dekalidad na pintura at kambas na dati ay tinitingnan ko lang nang may panghihinayang sa tindahan. Inayos ko ang isang maliit na sulok sa aking bahay at ginawa itong aking munting studio. Ang bawat paghagod ng brush ay hindi na isang obligasyon kundi isang pagdiriwang. Ipinipinta ko ang mga bulaklak sa aking hardin. Ang paglubog ng araw na natatanaw mula sa aking bintana. Ang mga alaala ng aking kabataan na dahan-dahang bumabalik. Ang aking sining ay naging aking therapy. Ang aking kaibigan. Ang aking paraan upang muling buuin ang sarili kong nasira. Isang hapon, habang abala ako sa pagpipinta ng isang puno ng mangga na hitik sa bunga, may kumatok na naman sa aking pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katok ay hindi mahina o nag-aalangan. Ito ay malakas, tiyak, at may kasamang pagkaapurado. Huminga ako ng malalim. Alam ko na kung sino sila. Alam kong darating ang araw na ito. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking brush, pinunasan ang aking mga kamay sa isang basahan at naglakad papunta sa pinto. Sa pagbukas ko, bumungad sa akin hindi lamang si Madison, kundi pati na rin ang kanyang ina, ang aking manugang, si Lauren. Si Lauren ay isang babaeng laging maayos manamit, laging may mataas na tingin sa sarili. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala o pagsisisi na nakita ko kay Madison noon. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga labi ay manipis sa pagkakatiim. Si Madison naman ay nakatayo sa likuran niya, nakayuko na para bang isang sundalong naghihintay ng utos mula sa kanyang general. "Magandang hapon po, Mama,"
bati ni Lauren, ngunit ang tono niya ay walang bahid ng paggalang. Ang salitang mama ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pormalidad lamang, walang init, walang pagmamahal. Pinapasok ko sila. Naupo sila sa sofa habang ako ay nanatili sa aking paboritong silyang tumba na nagbibigay sa akin ng distansya at ng kaunting kapanatagan. Ma, simula ni Lauren, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Nabalitaan namin ang nangyari, ang tungkol sa painting mo. We heard you sold it for a very large amount. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng aking munting bahay na para bang hinahanap kung saan ko itinago ang pera. Naisip ko sa sarili, ang balita pala ay mabilis kumalat. Mas mabilis pa kaysa sa katotohanan. Hindi ako sumagot, hinayaan ko siyang magpatuloy. Nagtataka lang kami, ma, sabi niya, habang inaayos ang kanyang mamahaling bag sa kanyang kandungan. Kung mayroon ka na palang ganyang kalaking pera, bakit hindi mo pa ibinabalik ang pera ni Madison? Ang college fund niya. It's her money, mama. Karapatan niya iyon. Karapatan. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Karapatan. Paulit-ulit. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan bang hingin ang isang bagay na hindi mo naman pinaghirapan? Ang karapatan bang maningil sa isang pusong sinugatan mo nang walang awa? Tinitigan ko si Madison. Nakayuko pa rin siya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang batang ito na minsan kong tinuruan tungkol sa pagpapakumbaba at pasasalamat ay narito ngayon sa aking harapan kasama ang kanyang ina upang singilin ako. Huminga ako ng malalim at sa wakas nagsalita. Ang aking boses ay kalmado, mas kalmado pa kaysa sa inaasahan ko. Lauren Madison, sabi ko. Binabanggit ang kanilang mga pangalan ng malinaw at dahan-dahan. Ang pera para sa pag-aaral ni Madison ay narito pa. Hindi ko iyon ginalaw. Nakita ko ang bahagyang pagliwanag sa mukha ni Lauren. Isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, that's good to hear, sabi niya, na tila ba tapos na ang usapan. Kung ganoon, maaari mo na sigurong i-transfer ulit sa account niya. Malapit na ang enrollment, you know. Umiling ako, dahan-dahan ngunit may katiyakan. Hindi, sabi ko. Isang simpleng salita. Ngunit sa salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking paggising, ang lahat ng aking bagong tuklas na lakas. Ang ngiti ni Lauren ay naglaho. Napalitan ito ng pagtataka at pagkatapos ng inis. Anong ibig mong sabihin sa hindi? Tanong niya at ang kanyang boses ay tumaas na. I just told you, it's her money. Karapatan niya yon. Pinag-ipunan mo yon para sa kanya. Tama ka, sagot ko habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pinag-ipunan ko yon para sa kanya. Sa loob ng 12 taon, Lauren. 12 taon ng buhay ko. Ang bawat sentimo diyan ay may katumbas na pawis, pagod at sakripisyo. Ipinagkait ko sa sarili ko ang maraming bagay para lang masiguro na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Tumingin ako kay Madison. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin at sa kanyang mga mata nakita ko ang pagkagulat. Ang perang yon, pagpapatuloy ko, ay hindi lang basta pera. Iyon ang simbolo ng aking pagmamahal. Isang pagmamahal na walang kondisyon. Isang pagmamahal na handang ibigay ang lahat. At ang pagmamahal na iyon, tinapakan ninyo, niloko ninyo, ginamit ninyo. Ang bawat salita ay lumalabas ng may bigat, ngunit walang galit, tanging isang malalim at malinaw na katotohanan. That's ridiculous, sigaw ni Lauren. Madison apologized, nagkamali lang ang bata. Nagkamali? Tanong ko. Ang pagpaplano kung paano ako lolokohin, iyon ba ay pagkakamali lamang? Ang pagtawa sa likod ng aking likuran dahil naniwala ako sa mga pekeng luha, iyon ba ay pagkakamali lamang? Ang mga alaala ng nabasa ko sa laptop ay bumalik, hindi na masakit, kundi bilang isang matibay na ebidensya na nagpapatatag sa aking desisyon. Madison, apo, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang boses ko ay lumambot hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang pinal na paalam. Ang perang iyon ay isang regalo sana, isang regalong mula sa puso.
Ngunit tinanggihan mo ang puso ko noong gabi ng kaarawan mo, at sinubukan mong durugin ito ng tuluyan noong bumalik ka rito dala ang isang kahon ng cake at isang bungkos ng kasinungalingan. Tumayo ako. Ang perang iyon ay hindi na para sa'yo. Dahil may mga bagay sa mundong ito na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Ang tiwala, ang respeto, ang pagmamahal na totoo. At lahat ng iyon, sinayang ninyo. Ibinasura ninyo na parang isa lamang murang painting. Hindi mo maaring gawin to, sabi ni Lauren. Tumatayo na rin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. This is unfair. We can take you to court for this. Ngumiti ako. Isang malungkot ngunit mapayapang ngiti. Sige, sabi ko. Gawin ninyo ang sa tingin ninyo ay tama. Ngunit tandaan ninyo, habang abala kayo sa paghabol sa pera, matagal nyo nang nawala ang isang bagay na hindi na kailanman maibabalik. Binuksan ko ang pinto. Isang tahimik na senyales na tapos na ang aming pag-uusap. Walang nagawa si Lauren, kundi ang hilahin si Madison palabas. Bago sila tuluyang umalis, muling lumingon si Madison. Sa kanyang mga mata, wala nang pag-arte. Ang nakita ko ay isang nakakakilabot na katotohanan. Isang malamig na pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Isinara ko ang pinto at kasabay nito ang huling kabanata ng aking buhay bilang isang lola na martir. Ang pagtanggi kong iyon ay ang huling ulan na naglinis sa lahat ng kalituhan sa aking puso. Pagkatapos noon, wala nang bumalik, wala nang naningil. Tanging isang malawak na katahimikan ang naiwan, isang katahimikan na sa wakas ay nagbigay daan para marinig ko ang sarili kong mga pangarap. Ang aking sining na nagsimula bilang isang libangan at naging isang paraan ng pagpapagaling ay naging sentro ng aking bagong buhay. Ang kwento sa likod ng alaala ng dalampasigan ay kumalat hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga komunidad ng sining sa ibang bansa sa tulong ng internet. Ang mga imbitasyon para sa mga panayam at maliliit na eksibisyon ay nagsimulang dumating. Sa una, tinatanggihan ko ang lahat. Sino ba naman ako? Ngunit sa tulong at pag-udyok ng aking mga bagong kaibigan online, unti-unti kong natutunang yakapin ang bagong yugto na ito. Isang araw, isang email ang dumating na nagpabago sa lahat. Galing ito sa isang prestihiyosong gallery sa Paris, France. Oo, sa Paris. Ang lungsod na nakikita ko lang sa mga lumang pelikula at postcard. Ang email ay isang formal na imbitasyon para sa akin na maging bahagi ng isang international group exhibition na tinatawag na Voix du Monde o Mga Tinig ng Mundo. Ang eksibisyon ay magtatampok ng mga obra ng mga artist na may mga natatanging kwento ng katatagan at pagbabago mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ako, si Helen Reyes, isang simpleng lola mula sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, ay isa sa mga napili. Nang mabasa ko ito, napahawak ako sa aking dibdib at napaupo. Tumawa ako habang umiiyak. Paris? Ako? Para itong isang panaginip na hindi ko man lang pinangarap para sa aking sarili. Sa loob ng isang linggo, pinag-isipan ko ito. Ang takot sa paglalakbay ng mag-isa sa isang banyagang lugar ay malaki. Ngunit mas malaki ang pagnanais na makita kung hanggang saan ako maaaring dalhin ng aking mga pakpak na bagong lago pa lamang. Sa huli, tinanggap ko ang imbitasyon. Ang paghahanda para sa biyahe ay isang karanasan na samut-sari ang emosyon. Ang pagkuha ng passport, ang pag-aayos ng visa, ang pamimili ng damit na pangginaw, lahat ay bago. Lahat ay nakakapanabik. At dumating ang araw ng aking pag-alis. Sa airport, habang naghihintay na tawagin ang aking flight, tinitingnan ko ang mga pamilyang naghahatid sa kanilang mga mahal sa buhay. Ako, mag-isa lang ako. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pag-iisa ay hindi nangangahulugan ng kalungkutan. Ito ay nangangahulugan ng kalayaan. Ang pagsakay sa eroplano sa unang pagkakataon sa edad na 67 ay tila isang himala. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano mula sa lupa, tila ba iniiwan ko rin sa ibaba ang lahat ng sakit, lahat ng bigat ng nakaraan. Mula sa bintana, pinanood ko ang Pilipinas na unti-unting lumiliit hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng malawak na karagatan.
At sa halip na makaramdam ng lungkot, naramdaman ko ang isang malawak na pananabik para sa kung ano ang naghihintay sa akin sa unahan. Ang Paris ay higit pa sa aking inaasahan. Ang ganda nito ay hindi lamang nasa mga gusali at mga tanawin. Nasa hangin, nasa tunog ng kanilang wika, nasa amoy ng tinapay na bagong luto. Sa tulong ng isang batang Pilipinang staff mula sa gallery, nalibot ko ang lungsod. Dinala ko ang aking sketchpad saan man ako magpunta. Iguhit ko ang Eiffel Tower, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang artist na pinag-aaralan ang mga linya at kurba nito. Umupo ako sa loob ng maraming oras sa Louvre, hindi para tingnan lamang si Mona Lisa, kundi para pag-aralan ang bawat hagod ng brush ni Da Vinci na para bang isang estudyanteng nakikinig sa kanyang guro. Sa Musée d'Orsay, naiyak ako sa harap ng mga obra ni Van Gogh, nararamdaman ang kanyang sakit at ang kanyang pag-ibig sa bawat makapal na patong ng pintura. Dito, sa gitna ng mga obra maestra ng mundo, naramdaman kong kabilang ako. Ang gabi ng pagbubukas ng eksibisyon ay isang gabing hindi ko malilimutan. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na bestida na binili ko sa Pilipinas. Sa paligid ko ay mga taong mula sa iba't ibang lahi, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang aking mga ipinintang obra, isang serye ng 3 painting na pinamagatan kong Ang 3 Yugto ng Aking Puso, ay nakasabit sa isang pader na puting-puti. Ang una ay madilim at magulo, sumisimbolo sa aking sakit. Ang pangalawa ay may mga silahis ng liwanag na tumatagos sa kadiliman, sumisimbolo sa aking paggising. At ang pangatlo, ang pinakamalaki, ay isang makulay na hardin na puno ng buhay, sumisimbolo sa aking bagong simula. Maraming tao ang lumapit sa akin. Mga kritiko, mga kapwa artist, mga ordinaryong mahilig sa sining. Kinausap nila ako, hindi sa wikang Ingles na aking pinaghandaan, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Itinuturo nila ang aking mga obra at tumatango na para bang naiintindihan nila ang bawat emosyon na ibinuhos ko roon. At sa unang pagkakataon, ang mga tanong na ibinato sa akin ay hindi, "Sino po ang anak ninyo?" o "Ilan na po ang apo ninyo?" Ang tanong nila ay, "Ano po ang nasa isip ninyo noong ipininta ninyo ito?" o "Ano po ang ibig sabihin ng kulay na ito para sa inyo?" Tinatanong nila ako tungkol sa akin. Tungkol sa aking sining, tungkol sa aking kaluluwa. Dito, sa kabilang panig ng mundo, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, doon ko tunay na natagpuan ang aking sarili. Ako si Helen, hindi lang isang ina, hindi lang isang lola. Ako si Helen, isang alagad ng sining, isang babaeng Pilipina na may kwento, isang babaeng muling natutong lumipad. Sa huling araw ko sa Paris, umupo ako sa isang maliit na kafe sa tabi ng Ilog Seine. Habang umiinom ng mainit na tsokolate, inilabas ko ang aking sketchpad. Iguhit ko ang tanawin sa aking harapan. Ang tulay, ang mga bangka, ang mga naglalakad na mga tao. Ngunit sa aking iginuhit, idinagdag ko ang isang imahe mula sa aking puso. Isang maliit na bahay kubo sa tabi ng ilog, at sa ilalim nito, isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Hindi ko kailangang kalimutan kung saan ako nanggaling para malaman kung saan ako patungo. Ang aking nakaraan at ang aking kasalukuyan ay maaaring magsama sa iisang kambas. Ngumiti ako. Ang aking abot tanaw ay hindi na nagtatapos sa bakuran ng aking bahay. Ito ay kasing lawak na ng kalangitan, at marami pa akong ipipinta. Pag-uwi ko sa Pilipinas mula sa Paris, ang unang sumalubong sa akin ay ang pamilyar na amoy ng aking hardin. Ang amoy ng sampagita pagkatapos ng ulan at ang init ng araw na kilala ng aking balat. Ang bahay ay pareho pa rin, tahimik, simple at puno ng mga alaala. Ngunit ako ay iba na. Hindi na ako ang babaeng umalis na may bitbit na takot at alinlangan. Ang Helen na bumalik ay isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, na ang puso ay payapa at ang mga mata ay nakakakita na ng kulay sa isang mundong dati ay kulay abo. Ang aking buhay ay nagkaroon ng isang bagong ritmo. Isang ritmong payapa at malikhain. Ang umaga ko ay para sa aking mga halaman at sa isang tasang mainit na kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang tanghali ay para sa aking studio,
kung saan ang bawat paghagod ng brush sa kambas ay isang pag-uusap sa aking sarili. Hindi na ako nagpipinta ng mga malulungkot na tanawin. Ipinipinta ko na ngayon ang mga masasayang bulaklak, ang mga batang naglalaro sa kalye, ang ngiti ng mga kaibigan kong nakikita ko sa palengke. Ang aking sining ay hindi na tungkol sa sakit, ito ay tungkol na sa pagdiriwang ng buhay. Natuto na rin akong maglakbay, hindi na sa malalayong lugar tulad ng Paris, kundi sa mga karatig bayan. Dala ang aking sketchpad, binisita ko ang mga lumang simbahan sa Laguna, pinanood ang mga mangingisda sa Batangas, at umakyat sa Baguio para damhin ng lamig at amuyin ang mga puno ng pino. At sa aking paglalakbay, may nakilala ako. Si Mang Ben, isang retiradong propesor na mahilig ding magsulat ng tula. Sabay kaming nagkakape, nagkukwentuhan tungkol sa sining at sa buhay. Isang pagkakaibigan na walang hinihinging kapalit, isang pagkakaibigang nakabatay sa paggalang at pag-unawa. Isang umaga, may dumating na sulat. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar, galing kay Madison. Noong araw, ang makita ko lang ang sulat kamay na iyon ay sapat na para kumirot ang dibdib ko. Ngunit ngayon, wala na. Wala nang kirot. Tanging isang payapang pag-usisa na lamang. Umupo ako sa aking silyang tumba at dahan-dahan itong binuksan. Mahaba ang sulat. Puno ng mga salitang matagal ko nang gustong marinig noon. Ang pagsisisi. Ang paghingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya. Ikinuwento niya kung paano siya nagbago, kung paano niya naintindihan ang lahat nang makita niya ang aking tagumpay. Binasa ko ang bawat salita. Hindi nang may galit. Hindi nang may sakit. Binasa ko ito nang may kapayapaan. Ang mga salita ay tila mga alingawngaw na lamang mula sa isang napakalayong lugar, mula sa isang buhay na hindi na akin. Dahan-dahan kong tiniklop ang sulat. Hindi ko ito pinunit. Hindi ko ito itinapon. Inilagay ko ito sa isang maliit na baul kung saan ko itinatago ang mga lumang litrato. Ito ay bahagi na ng aking nakaraan, isang alaala na humubog sa kung sino ako ngayon. Pero hindi na ito ang kumokontrol sa akin. Tumingin ako sa labas ng bintana sa aking hardin na namumulaklak. Ang pinakamahalaga palang regalo ay hindi yung ibinibigay sa iyo ng iba, kundi yung regalong matagal mo nang ipinagkakait sa sarili mo. Ang regalo ng pagpapatawad sa sarili. Ang regalo ng kapayapaan. Ang regalo ng kalayaan. Tumingin ako sa isang blankong canvas sa aking studio at ngumiti ako. Marami pang kulay ang naghihintay. Marami pang buhay ang ipipinta.